take you home. Bago pa. Guys, nandito na kami ngayon sa apartment namin. So ito na guys, di ba? Update din tayo kay wifey. Hey, baboy. Baboy. Guys, umorder muna kami ng drinks dahil kami uhaw na. And dalawang trip na lang guys, dalawa na lang. So yung nandun, second to the last trip. And then the last trip guys, yung pinakamabigat, which is mamaya makikita niyo. Okay, ito na yun guys. Pinakahuli, pinaka-finale na talagang hinuli namin kasi mabigat talaga siya. And nakakailanganin namin ng tulong ni Jana. So kami dito sa baba, then si Jana dun sa taas magbibigay and then sasaluhin namin. Lalay dyan kasi. Teka, plan na ito. Yun. Yes! Ano ba ito? Yan, pati sa baba. So yun na nga guys, tapos na nga ang paghahakot. Success. And pupunta muna kami sa parking spot. Papakita ko lang kay Josh kung saan yung aking parking spot dito. Grabe, worth it yung Coke. Kumusta? Anong masasabi mo, Ben? Sarap! Sarap? Ikaw, Jana? Sarap! Okay, dito kami guys sa unit. Papakita namin sa inyo. The messy unit guys. So ito na. Nandiyan na lahat ng gamit. Grabe. Nandito yung iba. Ito yung napakabigat na dresser guys. So hindi pa namin siya matayo kasi kailangan pang higpitan dito. Eh hindi ko dala yung panghigpit ko. So bahala na bukas kung paano ko siya itatayo ng mag-isa. So good luck na lang talaga. So yan, pero yan siya. Yan ito lahat. So babalik ako dito bukas guys para i-assemble itong mga to. So kita-kits tayo bukas guys. Good morning guys. Oras na ba ngayon? 10 o'clock na dito guys. Magti 10 AM na ng umaga. Ibabalik ko na tong dolly sa Home Depot. And then after nyan, itatapon natin yung mattress sa Eco Station. Tapos ibabalik natin yung U-Haul. And then mag-Uber ako pa uwi. Tapos maghahakot ulit ako ng mga natitirang gamit dito. Ilalagay ko sa kotse ko. Pupunta tayo ng apartment. And si wifey, palapag na ngayon ng San Francisco from Tokyo. And then mamaya ang dating niya dito is 8 o'clock ng gabi. So susundin ko siya sa airport. So samahan niyo ako doon. And then after nun, dediretso tayo ng K-Days. Sana umabot siya papuntang K-Days. So tingnan natin kung anong mangyayari. So kagabi guys, nilagay ko yung mattress dito sa U-Haul kasi itatapon ko na siya. Pero sana may nagbukas nito para kinuha na lang nila yung mattress para hindi ko na itatapon. Pero tingnan natin. Nandito pa rin ang mattress guys. So una nating stop is ito tayo ng Home Depot. Ang pag-rent ng U-Haul guys, mura lang. $20 lang siya for a day. So like $20 for 24 hours. Pero yung kilometers or miles dun sila bumabawi. Pero yung miles niya ngayon is 52,795. Kahapon nung kinuha ko to, ilan ba miles nito kahapon? 52,776 guys. So naka-ilan na ako nun? Nakaka 19 miles na ako guys. And I think pag miles, ang bayad yata is $1 and something cents per miles. So kung ilan man yung miles matatakbo ko, i-multiply yon by that rate plus the $20, tapos magpapagas pa ako. Pero konti lang, alas wala naman nabawas na gas. Napakadami pang gas guys, parang hindi siya talaga nabawasan. Since sabit ko lang din naman talaga itong ginamit. Anyways, let's go na. At nandito na nga tayo sa Home Depot guys. Park lang ako malapit sa rental station. Doon lang ako magpa-park dahil ibabalik ko lang naman tong dolly na ni-rent ko. And then after nyan, diretso tayo kagad papuntang Eco Station para itapon yung kama. Okay, pa-park na tayo. Konti pa lang ang tao ngayon dahil maaga pa lang.
nabalik ko na guys yung dolly na inarkil ako. So $21 lang yung binayaran ko. So sulit na sulit, di ba? Ang laki nang naitulong sa amin nun kagabi ni Josh. So $21 for the dolly. So not bad. Ngayon, tapon na natin yung kama. Ewan ko kung magkano yung ibabayad ko dito sa kama. Pero for sure mura lang din naman yan. Yeah, let's go! Dito na tayo guys sa Eco Station. So tatapon natin yung mattress. Hopefully mura lang siya. Siguro mga $10 or $15. Yeah, we're about to find out. Up to the stop sign and they'll direct you from this. Okay, thank you. Have a good day. Alright, so $18 guys yung bayad. $18 per mattress guys. So ngayon punta ko dito. Sana itatapon ng mattress. So doon natin siya itatapon guys. So may kanya-kanya silang designation. So yung mattress doon. And then yung mga iba, yan yung mga damo, yard waste, small appliances. Dito mga garbage bags. So dito nagtatapon guys pagka meron kang sobrang daming basura. So dito mo itatapon yung mga guys sa mga eco station. Medyo pricey guys actually. Pero not bad na rin, di ba? $18 para matapon mo yung kama mo. Good thing is tinapon ko siya, meron akong truck na ni-rent, so not bad. Balik na natin tong U-Haul. Hindi ko alam kung magkano ang magagastos ko dito, pero ganoon talaga, kasama yan sa pag-move out. Maraming gastusin. Kailangan mo mag-rent ng truck kung di mo kayang magbuhat, or kung walang tutulong sa'yo, kailangan mo mag-hire ng movers. Kung meron naman kayo guys na mga damit na hindi nyo na ginagamit, instead na itapon nyo, or kung wala kayong pagdadalhan sa Pinas, pwede nyo i-donate dyan sa mga ganyan. Goodwill, diyan mo pwedeng i-donate mo na lang yung mga damit or yung mga gamit na hindi nyo na ginagamit. So nakatulong ka pa sa ang mga katanggap nun, mga homeless people. And then yung iba, I think binebenta rin nila for a low price, $2, $5. So minsan masarap din mag-shopping dun guys sa mga Value Village, Goodwill. Yun yung parang ukay-ukay ng Pinas guys. But yeah, let's go back to the U-Haul guys, and then after that I'm gonna take the Uber to go home and then get my car, and then diretso tayo ng apartment para mag-assemble ng mga gamit guys. Excited na ako mag-assemble, excited na akong i-assemble yung sofa, and excited na akong makita siya doon sa living room namin. Nandito na tayo guys sa U-Haul. Actually hindi talaga siya U-Haul na talagang parang U-Haul na branch. Kumbaga parang third party lang to. Siguro nag-franchise sila ng isang truck para sa kanilang corner car wash na store. So dito ko ibabalik tong U-Haul. So ipapark ko lang siya dito, tapos gagawin ko lang yung mga return process sa online, and then I'm good to go. Total na tinakbo natin is 52,805. Ewan ko kung nakikita nyo, mukhang hindi kasi against the light. Okay, so i-return na natin to. Ang pag-return nito guys, online lang. So dito muna tayo sa loob ng kotse, tapos gawin natin yung process ng return. Yan. So return na natin yung vehicle. Okay, so I think I'm gonna take some pictures guys. Usually ganoon naman talaga pag online return yung U-Haul, kailangan ko mag-take ng pictures. Pero kung dun mismo sa branch nila, merong associate dun na sila na mismo yung mag-i-inspect. So dito, so enter mileage on odometer. So tingnan natin. 52,805. 29 miles guys yung na-travel ko. And then fuel, so total na babayaran ko guys is $87. So ayan yung fees. So $20 sa pag-rent, tas kumuha ko ng collision damage waiver for $16, and then $1 for environmental fee, and then $1.59 per mile yung rate. So 29 miles, so $46, tapos tax na $4, so $87 lahat ng aking babayaran guys. So all good na guys. So ngayon itong susi, I think padadala nila ako ng email kung saan ko ilalagay itong susi. Siyempre kasi ito yung susi guys, oh.
So yan yung susi niya. Naalala ko kahapon, binalik yung susi doon. Pero i-check muna natin yung email guys. Hindi porket ginawa ng isa kahapon, yun din yung gagawin ko, diba? So nag-send naman sila ng instructions kung ano yung mga next steps. So yan natin kung saan ibabalik yung susi. Yeah, I think doon ko na lang siya ilalagay guys. Kasi walang hindi nagpapakita yung email dito. Wala akong natatanggap na email. Is this where I return the key? No, they give it from here. This one. Okay, thank you. Order na lang tayo ng Uber. So $11 guys ang pauwi. Malapit lang siya. Nandito na siya sa Cineplex. Sobrang lapit lang. So yeah. Dito na ako sa Uber guys. Pauwi na ako ng bahay. Baba na ako ng Uber guys. And pagod na ako. Papahinga muna ako ng konti bago tayo maghahakot ulit doon sa katipunta ng apartment, and then para mag-assemble ng sofa bed. So ang goal ko today is ma-assemble yung sofa bed kasi doon kami matutulog mamayang gabi. Alright guys, so ready to go na ako, nakapagpahinga na ako, and nakakain na rin ako ng lunch. So ngayon pupunta na tayo sa apartment. So inayos ko na yung mga nakakalat dito, nandito na sila ngayon. So tatayin natin pagkasyahin sa kotse ito lahat. So meron tayong 1, 2, 3, 4, and then so 4 bags, and then 1 box. And then tignan natin kung ano pa yung pwede natin mapagkasya. Baka yung mga unan, yung mga damit, mga shoe boxes, salamin, laptops, itong kitchenware, and then yung mga damit doon. So yeah, we'll see. I'll just get a large size coffee. Okay guys, so nandito na tayo ngayon sa apartment. Dito na ako sa parking ngayon guys. So it's time na para hakutin lahat ng mga gamit dito sa kotse, and then ilagay natin dun sa unit namin. Alright guys, so nakuha ko na lahat ng gamit sa kotse. So ayan na silang lahat. Grabe, nakakapagod. And anong oras na ba ngayon? So 2:23 na guys ng hapon dito sa Edmonton, Canada. So ngayon kailangan kong ma-assemble yung sofa bed. So kailangan ko ma-assemble yung sofa bed bago mag 5 PM kasi kailangan ko bumalik ng bahay. So yeah, gagawin ko lahat ng mga kaya ko para ma-assemble ko tong sofa bed. So bibilis ako talaga guys. Kahit ito lang muna ma-assemble ko para kasi dito kami matutulog mamaya ni wifey. Kailangan namin ng higaan mamaya. Yeah, tara, i-assemble na natin to. Take you home. Bago pa na. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah. No, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Okay guys, natapos ko na yung sofa bed. So dito kami matutulog mamaya ni wifey, mamayang gabi. So ayan na siya, nakalatag na. So yeah, dito kami matutulog mamayang gabi guys. Dahil yung wala pa kaming kama, kailangan pa namin bumili ng foam mattress tomorrow. And si wifey pala nasa San Francisco na ngayon, boarding na sila papunta dito sa Edmonton. So ako ay pupunta na sa bahay nila parents, maliligo ako doon, mag-aayos, and then susunduin ko na si wifey, and then dediretso tayo ng K-Days. So challenging part is sa lahat ng mga garbage bags na to, kailangan kong maghanap ng damit dahil lagay ko na lahat ng damit ko sa mga bags. Wala nang damit doon sa bahay nila parents, so kailangan kong hanapin dito guys kung saan ko nilagay yung mga damit ko. So ready na ako, na ready ko na yung mga
gagamitin ko for K-Days. Alright guys, nandito na ako sa bahay nila parents and nakapag-park na rin ako and dala ko na yung mga gamit ko, so mag-ayos lang ako, maliligo. Yeah, so this is my before outfit and I'll see you guys in my after outfit.